Basa-basa lang boss, sa basa. Publicity guys. Good morning. Good morning. I am standing at the building 18. Building 18. Good morning. At update for building 18 yesterday. Nagbuho sila guys. So natapos daw nila ito is 9 o'clock in the evening. So afternoon time buho sila. Then ano sila natapos nila this early in yesterday 9 PM. So ngayon guys, update April 4, 2025. So update of building 18 April 4, 2025. So this is their update guys. Kagabi lang sila natapos og buhos. Yesterday 9 o'clock. So nagbuhos sila schedule yesterday, and today April 4, 2025. This is their situation guys. So now they are preparing for shear wall for the 3rd floor. So ito ang pinaka mabilis na building guys. Ito ang pinaka mabilis na building. So 12 buildings. 12 buildings guys. Itong block 8 building 18 ang pinaka mabilis. So this is the update of building 12 buildings, 5 stories building. Every building 100 rooms or 100 units. So thank you Lord. Thank you Lord Jesus. I am a Filipino. I am a Filipino for nothing, according to our loving President Rodrigo Roa Duterte. I am a Filipino. I am a Filipino, inheritor of the glorious past, whose stage to the uncertain future. As such, I must prove equal to a twofold task: the task of meeting my responsibility to the past, and the task of performing my obligation to the future. I am a Filipino. In my blood runs the immortal seed of heroes, seed that flowered down the centuries in deeds of courage and defiance. In my veins yet pulses the same hot blood that sent Lapu-Lapu to battle against the alien foe, that drove Jigusilang and Daguhoy into rebellion against the foreign oppressor. This seed is immortal. It is the self-same seed that flowered in the heart of Bonifacio in Balintawak, of Gregorio del Pilar at Tiradpas, of Antonio Luna at Kalumpit, that bloom frustration in the sad heart of Emilio Aguinaldo at Palanan, and yet burst forth really again in the proud heart of Manuel L. Quezon, when he stood at last on the threshold of ancient Malacanang Palace, and the symbolic act of possession and racial vindication. I am a Filipino, born of freedom, and I shall not rest until freedom shall have been added unto my inheritance for myself and to my children forever. Amen. So shortcut lang na po to guys, kay taas kay na siyang poem. You know guys, kana nga poem is in my high school life. So at Estela Matutina Academy, Kibaw, Bukidnon.
in the year 1983 to 85. 1985, March 27, 1985. Yun ang graduation ko guys sa high school. Good morning. Good morning. Good morning bro. So tanggal na sa mga purma. Marag padayon na po mo sa Sherwood, no? Di basta-basta. No? Di basta-basta. Good morning. Kung sir ba, si, may ba tayo? Karang may istorya na to si Pastor Kibuloy ba? Yes. Taga rin, dito yan sir, no? Taga Oh, na sir? taga kwan yun na, taga Mindanao yun sa Kibuloy. Ano? Oo. So unsay mong ika-update nga naman? Lagi bagay, nakita nung Pastor okay man. Pero, ang anong na, di ba may nagagawa sa bagas yan, no? Wala pa. Sa iyang kaso nga, Oo. kwanto, sa to? Wala pa siya karon. O pagkagawas? Oo, na kasi Di sa ba, may daga ba natin senador ron? Aw. Si Jingo Estrada, nidagan og senador, si si Dilima, Hindi, si Bong Revilla sa unang mga panahon. si Pastor Kibuloy, mindagan na ron, no? So nagdidagan po siya. So depende na sa ato ang Kasi, Pilipino kung butuhan ba nila nato na sila, no? oo. Oo, para sa suportahan dyan ang mga Duterte senatorium karon kay ngano akong Thank you, Lord. kuha na to ron akong dugog na to nga natay sa pila ka presidente ang miyagi natay presidente nga taga Mindanao Oo. nga na po tayo mga senador nga taga Mindanao gapon, no? So murag dungog na to nga taga Mindanao ba natay mga senador sa no kasagaran di taga rito man Oo. Susun man mo nang suportahan na Diyos suportahan dyan na to ang mga senator na mindagan ron ang line up ni Digong, no? Ikaw okay pa ka na sir? Muna nga mingon nga kanang daghang kay taguso sa ato ang hunahuna pero ang kabubuton sa Ginoo ang matuman, di ba? Oo, tinuod na. Kung kabubuton sa Ginoo nga mudaog sila, Oo. ay salamat sa Ginoo. Kita fokus ta sa atong trabaho. Unya fokus po ta sa atong Ginoo, no? Oo, tinuod. Ingon siya sa pulong ba ni Lord Jesus Christ Oo. sa Hebrew chapter 12 verse 2. Fix your eyes unto Christ Jesus, the author of our salvation and the finisher of our faith. Focus dito kay Lord Jesus Christ daw. So na. Tanaw si Pedro nga niingon si Jesus Christ nga kam, di ba naglakaw si Jesus Christ sa kadagatan, kuratan niya abi multo. Oo. Nga niingon si Jesus Christ nga ako ni. Ako ni mga apostolis ko. Oo. Ingon si Pedro nga ikaw din na magtutudlo. Kasi ako ni. Minsan nga pwede ko mo ana diha mo sunod mo kuan ko sa imo, mo duol ko sa imo. Minsan ari. Isa kam. Ano ba? Yeah. Paglakaw niya, nakalakaw siya mga pila ka steps. Oo. Agoy na wa man siya nag-focus kay Lord Jesus Christ, na-focus man nunoy sa mga balod-balod, nahadlok siya. Oo. Mara natin tar siya. Nalunod siya. No. Pero wa pagali siya makasulti nga tabangi ko, luwas ako, ang kamot ni Lord Jesus Christ, kuha na siya. Hindi lang kita fix our eyes to the author of our salvation, Jesus Christ. Amen? Oo.